sa iyo ay lahat. Narito naman po ang ating story na pinamagatang Secret Love. Bakit kaya ngayon ka lang dumating kung kailan na mayroon ka ng mahal ng iba? Matalik na magkaibigan sina Jessie at Cassie. Sila ay kasalukuyang nasa ika-4 na taon ng kolehiyo. Sila ay parehong kumukuha ng Bachelors of Elementary Education. Matagal na silang magkaibigan. Mula pa noong sila ay bata. Halos kalahati ng kanilang buhay ay sila na ang laging magkasama. Kilala nila ang takbo ng kanilang puso at isipan, pati na rin ang gawa nila sa isa't isa. Hanggang isang araw, na-realize ni Jessie na sobrang close na pala sila. Walang sikreto sa isa't isa. Ngayon, siya ay naguguluhan kung sino ba talaga si Casey sa buhay niya. You are already engaged, and as time goes by, kakaiba ang nararamdaman ko. I think I'm falling for you. Pero paano ko ito mararamdaman? Hindi. Sana hindi kita minahal. Napakabuti mong best friend. Akala ko, ako lang nakakaramdam ng ganito. Subalit isang araw, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin sa akin na mahal din niya ako. Gusto kong umiyak sa pagkakataong iyon sa narinig ko. Hindi. Hindi ito maaaring totoo. Nagka-girlfriend ako at hindi sa best friend ko. I tried not to be fall for you because I know sinasaktan ko lang ang sarili ko. Ngayon, nagkahiwalay na kami ng girlfriend ko. Sinabi mo sa akin na ako lang ang nasa puso't isipan mo. Pero ngayon, hindi pa rin kita kayang mahalin dahil may nagmamay-ari na ng puso mo. Hindi ko kayang mawala. Tunghayan natin ang kwento
Kumusta ka? At ang puso ko, hindi ko mapigilan na mapaiyak. Dahil ramdam ko na mahal mo yung Jasmine na yon. Mas ninais ko pa na lumayo. Kaya madurog ang puso ko ng paulit-ulit. Habang kayong dalawa, nagtatawanan. Magkahawak pa ang kamay habang kayo'y naglalakad. Tama na, Jessie. Tama na ang kabaliwan ko ito sa'yo. Sinasara ko na rin ang ating pagkakaibigan dahil patuloy lamang akong masasaktan. Pero nais kong ipaalam sa iyo na nag-break na kami ni Jasmine. Hindi ako masaya sa kanya. Dahil meron naman pala siya boyfriend na nasa abroad. At malapit na sila magpakasal. Kaya pala sinagot niya ako para lamang makalimot. Dahil may hindi sila pagkakaunawan. Pero ngayon malaya na ako sa kanya. At ikaw pala ang sinisigaw ng puso ko, hindi siya. Ano ka ang klaseng lalaki? Gagawin mo lang akong palakip butas? Sasabihin mo na mahal mo ako? Sorry, Jessie. Hindi na ako paluloko sa'yo. Tama na ang sakit na naramdaman ko sa'yo noon. Na habang may mahal kang iba, lihim na ako na umiiyak
at nasasaktan. Ayaw ko nang maulit iyon. Sapagkat makagawin mo na naman sa akin iyon katulad noon. Kung alam ko lang iyang nararamdaman mo. Sana hindi na ako humanap ng iba. Patawarin mo ko, Casey. Pwede ba ligawan kita ngayon? Promise hindi kita sasaktan. Ngayong alam ko na minahal mo pala ako noon. Sorry, Jessie. Pero ngayon ang huli na ang lahat para sa atin. Dahil engaged na ako. Sa lalaking ang alam lamang ay patawarin ako at patawanin araw-araw. Ibigay ang lahat ng gusto ko. Nung nagbakasyon ako sa Manila, nakakilala ako ng seaman. Naligaw siya sa akin. Tinagot ko siya kahit hindi ko siya mahal. Dahil gusto ko naman, nabigyan ng chance ang sarili ko. Naibaling ko ang matagal na pagmamahal na itinuring ko sa best friend ko. Casey, mapapatawad mo ba ako? Kahit hindi ko alam ang nararamdaman mo para sa akin. Manhid ka kasi. Hindi mo alam na mahal kita. Nasasaktan ako tuwing nagkikwentuhan kayo sa mga ginagawa nyo ng girlfriend mo. Hindi ko na kaya, Jessie. Kaya mas pinili ko na umalis at kalimutan kita. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Linisan ni Casey, si Jessie na may bigat na nararamdaman. Nanghihinayang naman si Jess sa kanyang sarili. Kung bakit hindi rin niya na ipagtapat ang lihim din niyang nararamdaman noon. Sa pag-aalaalang masira ang kanilang pagkakaibigan. Araw ng kanilang pagtatapos, ay hinahanap ni Jessie si Casey. Ngunit sabi ng kaibigan nito na hindi daw ito makakadalo. May biglang lumapit na lalaking nakakotse at halatang may pinag-aralan. At ito ay may dalang isang malaking regalo at bulaklak para kay Jessie. Hey par, nakita mo ba si Casey? Hindi ba ikaw ang best friend niya? Ako nga pala ang nobyo niya. Bakit sa akin mo hinahanap? Hindi ba dapat ikaw ang nag-aalaga sa kanya? Easy ka lang par. Ibibigay ko lang sana sa kanya ang regalo ko. At tumalikod na ito. Kinabukasan habang si Jessie ay nagkakape sa kanilang harden, dumaan ang kaibigan ni Casey. At sinabing kaya hindi nakadalo sa kanilang pagtatapos. Dahil sinama na pala ng boyfriend na Indiano sa Cavite. Hindi yung boyfriend na nagdala ng regalo sa araw ng kanilang pagtatapos. Bakit naman sumama siya sa boyfriend niya sa Cavite? Hindi na nakaphintay sa graduasyon. Ano ba naman naisipan ng babaeng iyon? Iba pa pala iyon sa seaman na pumunta sa school na may dala sana na regalo. Sa bagay, hindi ko alam na boyfriend din pala na iba iyon. Kung sa bagay matagal na ako wala komunikasyon doon. Ang huli naming pagkikita ay noong mag-reveal siya ng tunay niya nararamdaman sa akin. Kaya pala ang lakas niyang aminin kasi iiwan din pala niya ako. Bakit mo ako iniwan ng ganito, Besh? Kung kailan na nalaman ko na pareho pala tayo ng nararamdaman sa isa't isa.
Aalis na daw kasi iyong boyfriend abroad. Kaya kakasal na daw bukas siya. Umiiyak nga sa akin habang tumatawag sa akin eh. Ang alam ko hindi naman iyon ang mahal niya. Napilitan lang siya dahil sa kagustuhan na rin ng mga magulang niya. Nagsabi siya sa akin na ikaw daw ang mahal noon. Kaso pinagkasundo na daw ang magulang doon sa boyfriend na napipilitan lang niyang mahalin. Na Indiano dahil nangako daw iyong Indiano. Nabibigyan ng malaking halaga para matubos ang ari-arian na malapit na kuhanin ng bangko. Na minana pa daw sa mga magulang. Kaya hayoon pumayag din magpakasal si Casey. Hindi mo ba siya pipigilan? Hahayaan mo ba na makasal na ikaw naman ang mahal niya? Wala ka bang ibang gagawin kundi ang magmukmuk dyan? Aba, galaw-galaw. Huwag mo hayaan na magdusa siya sa Indiano na iyon, na hindi naman niya talaga mahal. Sige ka, baka ikaw ay magsisi sa huli. Ang sabi doon daw, sa Villa Rich Restaurant, doon na din ang pari magkakasal. Sige, alam ko iyon. Mahiram muna ako ng kotse ni papa ko para maabutan ko. Sana naman maabutan ko. Lord, please guide me. Araw na ng kasal ni Casey at ang Indiano nitong magiging asawa. Nahuli ng dating sa Jessie sa kasal nila dahil sa sobrang traffic. Makikita sa mukha ni Casey ang sobrang kalungkutan dahil hindi niya mahal ang taong kanyang pinakasalan. Tuwang-tuwa naman ang kanyang mga magulang, sapagkat isa na sa mayaman ang kanilang anak, na matagal na nilang inaasam na makapangasawa ng mayaman. Si Jessie ay nakakubli lang sa labas ng reception, habang nanggigilid ang luha sa kanyang mga mata. Nagsisi siya dahil hindi niya naipagtapat agad ang kanyang nararamdaman noon. Parang binibiyak ang kanyang puso, dahil wala man lang siya nagawa para mapigilan ang kanilang kasal. Parang hindi kaya ni Jessie ihakbang ang kanyang mga paapalayo sa kanyang kinatatayuan. Nang matapos na ang kasal, naglakas loob si Jessie na kausapin si Casey. I guess hindi ito ang tamang oras para sa atin. Tama yung pagmamahal na naramdaman natin noon. Pero naramdaman natin sa maling panahon. Sana kahit hindi tayo magkasama, ang mga espesyal na pakiramdam at alaala natin noong mag-best friend pa tayo ay dapat manatili sa ating mga isipan at sa ating mga puso. Kahit may sarili na tayong buhay. Tandaan mo lang na mahal kita sa pagkakaalam ko. Hindi kita malilimutan hanggang sa mamatay ako dahil ikaw ay kumulay sa masalimuot kong buhay. Hindi man sa ngayon, baka bukas. May pag-asa pa rin tayo. Hihintayin ko ang mga araw na maging free ka na. Umaasa ako na tayo pa rin hanggang sa huli. Kahit ikaw ang aking secret love. Sana ituring mo rin ako na best friend mo. Please. Paalam sa iyo aking mahal. Hangad ko ang kaligayahan mo. Kahit masakit, pipilitin ko makamove on. Kailangan pang iwan